Ayun. Hello. This is going to be quick tutorial lang on how you can manipulate and do the assigned PubMats according to our team's general assembly. So, ngayon, ibibigay ko tong template na to, tong official members list cover. Papalitan ko siya ng template later on. Para hindi nyo nagagalawin yung background, and then tong template na meron ng logos and then yung school name tsaka yung name ng org. Yan na yan, okay na yan. Hindi na kailangan galawin yan. Gagalawin nyo na lang is yung content. Ngayon, if you look sa layers, marami kayong nakikitang nakaganto. Yung may arrow na nagpo-point sa isang image sa baba. Ngayon, ang ibig sabihin lang yan is ginagawa mong clipping mask yung image na to, which is yung gradient na ginagamit natin. Mostly yan yung gradient na ipapagamit ko throughout every format. Hindi nagagalaw yan, dyan lang yan. So pag igagalawin niyo siya, sige, tatanggalin ko yung pagka-clipping mask. Ayan, nakikita niyo nakaganyan lang siya. Isa lang siyang image na nakalagay sa, ano, isisend ko tong image na to later on. Pero, kapag gagalawin niyo siya, or kapag gagamitin niyo siya, make sure na i-cover niya yung buong format. Eto hindi ko lang ginawa ng buong PubMat kasi um, yung specifics lang yung ginagawa ko nandun sa ano. Or rather yung logos para lang sa logos to. Pero dahil para ma-keep yung uniformity ng colors or ng gradient, pagka-check nyo, o diba, nalagay nyo na siya dyan. Nalagay nyo na siya as covering the whole um, image or covering the whole PubMat. Pagka-check nyo, ilak nyo agad siya. Pagka-lock nyo yan, hindi mo na siya pwedeng igalaw-galawin. And then, once na yung image or yung text na gusto mong lagyan ng gradient na to, kailangan nasa ilalim siya ng picture. Kunyari, itong logo na to. Yung logo natin ng Yapsa. Ayan. Diba? Black lang siya. Ayan. So, kapag may image or may color na siya dito sa, or yung gradient image is nasa ibabaw na ng logo, right-click nyo siya and then create clipping mask. Ayan yung magiging result niya. Ang parang nangyayari is kung ano lang yung nandito sa subject mo ng clipping mask, yun lang yung makikita dun sa clipping mask mo. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun or hindi ko siya ma-explain pero yun yung basis niya. So lahat ng gagawin yung let's say itong ano na to, itong text na, ay itong box na to. Ayan, itong rectangle na to, nilagyan ko lang din siya ng clipping mask ng gradient. Ganun lang. Mostly ganun lang yung gagawin nyo. Kung gusto nyo, gawin nyo muna is, gagawin nyo muna lahat ng text, lahat ng elements, and then tsaka nyo siya lalagyan ng gradient isa-isa. Ngayon, hindi mo pwedeng pagsama-samahin lahat yan, tapos i-gradient ng isang buuan. Kailangan hiwa-hiwalay talaga yung gradient. For it to take effect neatly. Tsaka kapag hindi nyo kunyari ito, meron na akong copy nito. Ngayon, pwede ko siyang i-duplicate. Kapag dinuplicate ko siya, pwede ko siyang ilagay dito sa isa ibang logo para uniform yung maging itsura niya. Ngayon, kailangan uniform yan kasi pag hindi, ang mangyayari is, kunyari, let's see, itong dalawang text ng ano natin, yung United Architects of the Philippines, Student Auxiliary, tsaka yung sa TIPQC. Ngayon, kita nyo yung gradient ng purple, ng orange, ng yellow is ano siya, uniform yung way ng pagka-gradient niya. Ngayon, that is so kasi nga, iisang standard na position lang yung gradient na nilagay nyo. Yun yung dapat na makita ko if ever na magsasubmit kayo ng PubMats or yun yung ipipinpoint ko kapag hindi nyo naiayos ng gawa. Ayun lang naman. And then, sige, try natin ano. And then for countdown, I wanted to emphasize on this. So, yung gagamitin yung text is tong KDA.
Bibigay ko naman siya as ano, bibigay ko siyang font. Ayan. So, may 3 dyan. And then, lakihan nyo na lang. And then, gagawin nyo is, itong logo natin. Right-click nyo, copy layer style, and then i-paste nyo dito sa tree natin. Paste layer style. Ayan, ngayon, nakopy na yan. Ngayon, lalagyan ulit natin siya ng iridescent na gradient natin. So, let's duplicate this. Pagka-duplicate na yan, lagay nyo sa ibabaw nito. And then, create clipping mask. Ayan na siya. And then, para ma-move nyo yung text natin, ilalock nyo to. Ngayon, pag nakalock na yan, kapag ginalaw mo yung gradient, ay yung text mo, susunod siya dun sa gradient na nasa ano, na nasa ibabaw niya. Pero hindi nyo magagalaw yung gradient. Yun yung goal natin dito. Ayan. Pag nilakihan mo, makukuha nyo yung ibang colors na kailangan. It's as simple as that naman sa countdown tabs. And then, sa countdown tabs, kapag itong u-app sa friend nito, if it's too much on the screen, if it's like hindi na mabasa yung ibang text or kailangan ng ibang text, i-lower niya siya ng 10 to 20 depending on how it would look or on how its readability is compared dun sa kailangan basahin mismo ng magbabasa ng PubMat. Kung mas okay na mas dark, kung mas okay na mas ganito, kung mas okay na mas ganyan, okay, do so. Ngayon, itong sa baba naman, pwede nyo naman tanggalin to. Hindi naman siya kailangan na nandyan. Also, kailangan lagyan nung socials natin sa baba. Para ano, inando naman yung socials natin sa resources natin. So, you can go grab it there na lang. Pero I will give it dun sa GA na folder na lang para iisa lang yung pagkukuha ng mga resources. And yun lang naman yung ano, basis on how you can do the PubMat. It's very simple naman. And if may tanong naman kayo, you just ask away sa GC. If hindi man ako yung makakasagot, si CP or kung sino man yung may alam kung paano gawin yung certain PubMat na yun. Ayan lang. Thanks.